talagang nasusubukan ngayon kung gaano kaseryoso at handang harapin ang lahat ng hamon ng National Bureau of Investigation. Kasi dati mga vloggers na baka Duterte ang kanilang mga iniimbestigahan, although hindi pa tapos yan. Ngayon lalong umiinit sa pagitan ng mga personalidad na politiko ng mga Duterte. Katulad ng minority group na pinumunuan ni Alan Peter Cayetano at ito naman si dating Congressman Mike Defensor. Ayan, okay? So, sana ay idaan pa rin sa tamang mga proseso. Mag-usap kung dapat mag-usap or dalhin sa korte ang lahat ng usapin. Kasi may mga malalang pagbibintang, okay, at naputukang balita. Hindi tumitigil ang grupo ni Cayetano na binabanata ng NBI. Lalo na yung sabihan niyang Marites, di ba? Alam niyo, napakasakit po niyan. Ako ay matagal na naging reporter dyan sa NBI nung araw. Ang tingin ko po sa mga NBI, mga professional lahat. Mga certified public accountant, ang iba dyan, CPA, lawyer. At matindi ho mga background ng kanilang kaalaman sa investigasyon. Professional silang magtrabaho. Tapos ngayon bibintangan ng isang politiko na Marites. Para bang chismosa lang ang NBI. Matindi ho yung pagyura, kawalan ng respeto sa NBI na parte ng institusyon. Ngayon ang sumisira sa kanila, katulad ni Cayetano, ay senador. Na ang opisina rin ay institusyon tulad ng Senado. Ganon pong kalala. Hindi na nila iniisip na sila ay pansamantala lang sa gobyerno. Pangalawa, dapat hindi nila ginagamit ang kapangyarihan ng gobyerno dahil sa ganitong mga pananalita. Dahil public office is a public trust. So yung nag-uopisina sa mga opisina ng gobyerno, kasama yan na dapat ay kagalang-galang, kapanipaniwala, at karespeto talaga sa lahat ng oras. Pero itong ginagawang ganito, abay, kayo na magpapasa dyan. Anong klaseng senador itong si Alan Peter Cayetano at yung ibang kasamahan niya? Ano inyong masasabi niya? Easy lang po, walang personalan, opinion lang ito. Ito naman kay Mike Defensor. Abay, medyo dumadami ang usapin kay Mike Defensor. Kaibigan ko pa naman ito. Ngayon inaakusahan ng NBI. Actually, hindi NBI nag-aakusa. Merong complainant, merong sinumpaang salaysay, yung merong impormasyon na di umano ay binayaran itong mga dating sundalo, 18 dating sundalo sa halagang 5 milyon bawat isa. Ayon doon sa sinumpaang salaysay na nakarating sa NBI. So hindi NBI ang complainant dito. Merong Pilipino complainant na ngayon ay hawak ng NBI yung sinumpaang salaysay at yun ang basihan ng kanyang sinasabi. Yun po yun. Kasi ang dating kasi doon sa iba, pinapalabas ng iba, NBI yung complainant, NBI ang pinanggalingan. Hindi. Sa kanila nanggaling ang balita kasi merong complainant. Ang NBI naman kasi investigador. Nag-iimbestiga, nag-evaluate ng ebidensya bago mag-file ng kaso. So, kaya sila nag-iimbestiga niya. Ngayon, itong 5 million, hindi ho biro ito. Kasi ang sinasabi doon sa sinumpaang salaysay, kaya daw binigyan ng 5 million ay para nga maging testigo dito sa flood control scam. Yan ho yung layunin, di umano. Ngayon, abay, mahirap po yun. Kasi totoong merong scam, totoong merong nakawan sa pera ng bayan. Kung ang magiging testigo or mga nag-i-expose ay nabayaran, abay, napakasama nun. At yung nagbayad na di umano si Mike Defensor, abay, may pananagutan din. Although sinasabi ni Mike Defensor, haharapin ko yan, hindi yan totoo. Ayan. So, kaya lang, talagang dumadami ho yung issue between NBI, Director Matibag, at saka Mike Defensor. Dahil yung pamilya ni Mike Defensor, hindi pa ho tapos ang problema. Doon sa hotel at KTV par, diyan ho sa may Pasig. Human trafficking, mabigat na kaso po yun. Nasa prosecutors ng Pasig, hindi natin alam kung ano nangyayari na. At inaamin ni Mike Defensor na siya ang tumutulong
sa mga sundalo, na dating sundalo. Wala daw siyang alam doon sa original dyan dahil si Atty. Baligo daw talaga ang merong idea niyan at alam niyan. Siya ay tumutulong lang. So yung pag-amin niya na siya ay tumutulong, hindi naman sinabi kung ano at paano siya tumutulong. Ngayon, mayroong testigo, mayroong sinumpaang salaysay, yung testigong hawak na NBI na di umano 5 million each. So yun ang mabigat. May problema ngayon si Mike kasi umamin siya na siya tumutulong in public. Tapos ngayon may nagsasabi, nagpapatunay kasi binigyan mo ng 5 million bawat isa. O doon lang kung magtatalo ngayon. Yung pag-amin ni Mike Defensor na siya tumutulong, anong klaseng tulong ba binibigay niya? Ngayon may nagpapatunay, may pera. Tapos ang lumalabas, ito yung masakit. Ang masakit, hindi pala nakarating lahat. Ginawa palang installment. Meron daw nakatanggap ng 700,000. Basta sabi ni Director doon sa sinumpang salaysay, hindi pa natatanggap lahat. Pero installment ang nangyari. Ayun ba yung pagtulong ni Mike na inaamin niya o hindi? Nagtatanong tayo kasi iba ang dating nun. Umaming tumutulong, tapos may nagpapatunay na pera yung involved na pagtulong. Ay wow. At ang masakit dito, yung kredibilidad pagkatao ng mga sundalo, dating sundalo. Kasi kung ma-establish na sila'y tumanggap ng pera, kahit magkaano, hindi lang 5 million, kapalit ng kanilang pagsasalita, abay, paano paniniwalaan yan? Mahirap na testigo na may kakibat na pera. Sayang, maganda ang layo nila, tumulong para sa investigasyon, pero kung mayroong involved na pera, para maging testigo, talagang hindi nasisira ng kredibilidad. Sa aking karanasan sa pag-iimbestiga at pagbabalita, pagka nagkabahid ng di umano'y may perang involved kaya naging testigo, magiging palaisipan niyan kung gaano katibay na siya ay testigo sa kanyang mga sinasabi at dapat sabihin kung ano ang kanyang alam. Yun po ang ibig sabihin. So, ganun pa man. So, NBI, mainit sa mga senador na oposisyon at mga personalidad na mga maka-Duterte. Pero dahil NBI sila, good luck sa inyo. Panindigan nila ang trabaho nila at kaya nila yan. Iba yung matibag, mukhang hindi kayang tibagin talaga. At dapat lang naman kasi ang NBI napakataas ang posisyong ganyan. National Bureau of Investigation. Pero kung sisirain lang ng mga politiko, huwag. Tama ka, Director Matibag. Pagtibayan mo, huwag kang patibag. At pagtibayan mo ang reputasyon ng NBI. Dahil yan ang pagkakilala ng taong bayan. Iba ang NBI. Ayan. Please like, share, subscribe, and follow.